Ito ay ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Binubuo nito ng ating hukbong katihan, hukbong dagat at hukbong himpapawid. Sila ang nagpapanatili ng kapayapaan. Alam nyo ba na tayong mga sibilyan ay mas mataas kaysa militar? May kapangyarihan tayo na pwedeng makialam at mamagitan sa gulo ng mga pinuno sa ating bansa. Ito ay nakasaad sa 1987 Konstitusyon. Ang konstitusyon ay ginarantiya na ang civilian authority ay mas mataas kaysa sa ating militar. Ano ang ibig sabihin nito? Kung ang taong bayan ay hindi na gusto ang pamumuno ng isang politiko, pipiliin ng ating kasundaluhan ang gusto ng taong bayan. Sila ay nagmamasid lamang kung ano ang nangyayari. Dahil ang konstitusyon ay hindi isang papel, kundi tayong mamamayan ng bansa ang konstitusyon. Ang nangyayaring kaguluhan ngayon sa ating bansa ay dahil sa awayan at bangayan ng mga politika. Ang naiipit ngayon sa sitwasyon ay tayong mga Pilipino. Nandiyan na ang patuloy na pagtaas ng mga bilihin, paglobo ng utang ng Pilipinas, at lalong paghihirap ng mga mahihirap. Dahil dyan, may isang simbahan ang gustong manindigan para sa kapayapaan. Ito ang Iglesia ni Cristo. Sa pagtindigan ng Iglesia ni Cristo para sa kapayapaan ay umusbong ang iba't ibang isyu sa kanila, tulad ng binayaran daw ang INC para mag-rally o binayaran daw ang INC para hindi matuloy ang rally. Pero salamat at marami pa ring mga tao na kahit hindi man kapanampalataya ng Iglesia ni Cristo ay handa silang makipagkaisa para sa kapayapaan. Ngayon, patutunayan ng Iglesia ni Cristo sa mga taong naninira na hindi nababayaran ang Iglesia ni Cristo at magpapamalas ang INC ng kamanghamanghang mga gawa sa araw na iyon. Ayon sa source ko na may tungkulin sa INC, ay posible daw na mawalan ng internet sa araw na iyon. Hindi lang masyadong malinaw sa akin kung doon lang ba sa venue ng rally o sa buong Pilipinas. Kung magkaganon mga kawaryor, ay dapat maganda tayo dahil posibleng mawalan tayo ng access sa internet dahil bayad na daw di umano ng INC ang mga telecom company para mag-off ng internet. Pag nangyari ito, ay malaking sampal sa mga taong nagsasabing ang INC daw ay nababayaran. At mayroon pa akong vlogger na napanood na ang sabi niya, may utang daw ang INC sa Asia United Bank na umabot di umano sa 7.25 billion pesos. Gamit daw ang mga ari-arian ng simbahan bilang kolateral. Pagkalugi pa daw di umano ng INC dahilan para mabaon ito sa utang. Para sa kaalaman ng marami, ang 7.25 billion pesos na sinasabing utang ng INC ay barya lang yan kumpara sa halaga ng mga kapilya ng INC dito sa Pilipinas kapag pinagsama-sama ito. Hindi yata alam ng mga ito kung gaano kamahal ang isang kapilya ng INC. Alam nyo ba kung magkano ang halaga ng Philippine Arena nila? Tumataginting lang naman ito ng $200 million o mahigit na 9 billion pesos, mas malaki pa sa 7.25 billion na issue na utang nila. Mukhang kulang yata sa research ang mga naninira na ito. Idagdag pa natin na ang INC ay hindi lang sa Pilipinas ang impluensya dahil ang INC ay laganap sa iba't ibang kontinente sa buong mundo. Kung ano ang impluensya ng INC dito sa Pilipinas ay ganon din sa ibang bansa dahil iisang aral lang naman ang meron sila. Lahat ng reliyong Kristiyano ay may abuluyan kapag nagsisimba dahil nakasulat naman talaga yon sa Biblia. Sabi pa nga doon, kaya't ibigay ninyo kay Cesar ang para kay Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Naisip mo ba kung gaano kalaki ang nalilikom nila na abuluyan sa buong mundo? At meron silang dalawang simba sa isang linggo. Magandog lang sila ng tagpipiso o $1 bawat kaanib ay malaking halaga na yon. Pero sa tingin mo ba ay maghahandog ng tagpipiso ang mga kaanib nila? Dito lang sa Pilipinas, huwag na nating isama ang handugan ng kapatiran sa ibang bansa na dollar ang gamit. Dahil pag sinama mo pa yon sa computation mo, ay baka malula ka na. Sa aking ang pakiwari ay kayang bayaran ng INC ang utang ng Pilipinas. Ikaw, ano sa tingin mo, kawaryor?
Tingin mo ba mababaon ng basta-basta ang INC sa utang na 7.25 billion pesos na halaga? Sa January 13, 2025, 2 araw mula ngayon, ay masasaksihan ng lahat, hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo ang nakakamanghang pagkilos na ito. Ang pagkawala ng internet sa araw na iyon ay isa lamang sa nakakamanghang kayang gawin ng INC. Kaya sigurado ako, pagkatapos ng rally, ay magiging laman na naman ng balita ang Iglesia ni Cristo. Hindi ko na ididetalye pa ang ibang magaganap bilang respeto na rin sa Iglesia ni Cristo. Abangan na lang natin ang mga kapanapanabik na mangyayari. Kung isa ka sa naghahangad ng kapayapaan sa ating bayan, ay samahan natin ang Iglesia ni Cristo sa araw na iyon. Sa bangayan ni BBM at Sara Duterte, parang laro na walang nananalo. Pero sa totoo lang, ang talo dito ay tayong mga Pilipino. Kaya't imbis na mag-away, dapat tayong magkaisa. Huwag nating hayaan na ang hidwaan ng liderato ay maging dahilan para tayo'y magkalayo. Sa halip, sama-sama tayong bumangon at magtulungan. Ang tunay na laban ay hindi sa isa't isa, kundi para sa mas magandang kinabukasan ng ating bayan. Tandaan, sa pagkakaisa, may lakas tayo. Dadula in Action TV here. Ang at ingat kayong lagi. Peace out!